Bukod sa legal action na gagawin ng Office of the Solicitor General laban kay Bamban Tarlac Mayor Alice Guo, posibleng magsampa rin ng reklamo ang Commission on Elections laban sa kanya. Dahil daw yan sa posibleng pagsisinungaling ni Guo sa kanyang Certificate of Candidacy noong tumakbo siyang mayor. Balitang hatid ni Sandra Aguinaldo. Ngayong linggo na ihahain ng Solicitor General ang legal na aksyon laban kay suspended Bamban Mayor Alice Guo. Naghihintay na lang daw sila ng certified na kopya ng ebidensyang natagpuan kamakailan. Ayon kay Solicitor General Menardo Guevara, wala nang ibinigay na detalye ang Solicitor General. Ayon sa Bureau of Immigration, batay sa kanilang record, nasa Pilipinas pa ang alkalde, gayon din ang 17 iba pa na kasama sa Immigration Lookout Bulletin Order kaugnay sa Pogo sa Bamban Tarlac. Wala pang attempts of departure. Ang most recent natin was last Saturday, yung nahuli na si Zhang Ji in Davao na nag-attempt po na umalis but was arrested. Ayon sa Commission on Elections, mula sa Ombudsman at Office of the Solicitor General, pag-aaralan din ng COMELEC ang pagsasampa ng kasong paglabag sa Omnibus Election Code dahil yan sa posible umanong pagsisinungaling sa filing ng Certificate of Candidacy o COC nung tumakbo siyang mayor. Kakausapin natin ang law department natin upang opisyal na ibigay ang instruksyon na pag-aralan na yung mismong kaso, yung mismong mga lumalabas ng mga ebidensya at yung mismong initial findings ng Senado. Napakaganda rin talaga na mahintay namin yung mismong report ng committee ng ating Senado. At kung maghahain ng COC si Guo para sa eleksyon 2025, pwede itong questionin sa COMELEC ng mga tutol sa kandidatura niya. At gagawin po yan ang promise po ng Commission and Bank, lahat ng maisasampang kaso, i-resolve sa division level by October. At kung sakaling magpa-file na motion for reconsideration, i-resolve po lahat yan by November. At pag ang imprenta po natin ng balota at ang configuration ng makina, mag-start tayo in December, malinis na. Hindi rin daw magagamit kay Guo ang condonation doctrine o Aguinaldo doctrine. Doktrina kung saan kapag nahalal ka muli sa pwesto, parang pinatawad ka na din sa naunang kasalanan mo. Inabandona na raw kasi ito ng Korte Suprema. Yung pong Aguinaldo Doctrine ay nabaliwala na po sa kaso ng Binay versus the Court of Appeals. More than 8 years na hindi nila inabandon na yung doctrine ng Aguinaldo condonation ruling. So hindi na unless ibalik ulit ng Supreme Court dahil logical naman yung decision na yon ng Aguinaldo ruling. Ultimately, para sa akin, it will be the people of Bamban who will speak whether or not qualified si Mayor Alice na mag-lead sa kanila. Kaugnay naman sa sinalakay na Pogo Hub sa Porac, Pampanga, nagsampa na ng reklamo ang 2 biktima. Patong-patong na reklamo ng human trafficking, robbery, serious physical injuries, kidnapping at illegal detention ang inihain laban sa mga Chinese middle manager ng Pogo. 2 sa mga idinimanda nasa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC Temporary Detention Facility sa Pasay. 7 ang at-large pa. Ayon sa PAGCOR, nililinis na nila alistahan ng mga Pogo na tinatawag na ngayong IGL o Internet Gaming Licensees. Isang Pogo ang tinanggalan na raw ng PAGCOR ng lisensya dahil sa paglabag sa Terms of License. 3 Pogo naman ang suspendido ang lisensya dahil sa minor violations at kakulangan ng requirements. 42 Pogo naman ang aktibong lisensyado sa ngayon. Iimbitahan naman sa pagdinig sa Senado ang kasalukuyang PAGCOR chairperson at ang chairperson noong nakaraang administrasyon. Kasunod ito ng sinabi ng PAGCOR nung weekend na isang dating high-ranking government official ang pumapadrino para sa ilang Pogo na na-raid kamakailan. Dapat pangalanan ng PAGCOR para naman na hindi mapagdudahan lahat ng ibang mga former ranking cabinet officials. Kung sino man ang papangalanan nila, marapat imbitahan ng Senado. Sandra Aguinaldo, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.